Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Katatapos lang na meeting ni Maxine with the marketing department of Laurabel. Ang ganda ng mga reports sa kanya for the whole month after the business was established. But after the meeting, may ibinalita sa kanya ang kanyang sekretarya. Nag-back out raw ang dalawa niyang potential major investor. She requested further numbers at mabilis niyang kinuntak ang mga ito. Pareho namang sinagot ng dalawang matandang babae ang kanyang tawag. But they already signed a contract with other clothing company. Napasa po naman siya sa noo. Wala na siyang magagawa dahil hindi pa naman sila nakakaperma ng kontrata sa Laurabel at wala siyang habol sa mga ito. Madami naman siyang nakakausap pa. They can fill the vacancy na iniwan ng dalawang investor. Pagdating ng hapunan, they are complete sa table. Ang kanyang ama, si Giselle, si Marco, si Maxine at ang kanyang anak. Adobo ang kanilang ulam. Like their usual dinner, kumustahan at kwentuhan ang ginawa nila. Habang kumakain sila, iyon na din ang banding nilang magpamilya. Si Maxine ang umako ng mga hugasin, but Giselle insisted na tutulungan niya ang kapatid. Si Laura naman ay kasama ni Marco na naglalaro sa salas, habang si Eddie naman ay tawang-tawa sa pinanunood. Pinunasan at tinutuyo na nila ang mga pinggan. Pag tinatamad ay pinatutulo na lang nila ito. Naging tahimik naman siya. Ate, tawag ni Giselle sa kanya. May itatanong lang ako. Tinitigan naman ni Maxine ang kapatid. Ano yun? Sa tingin mo, tama na ba ang edad ko para mabuntis? Napahinto naman si Maxine ang tuluyan. Nalilito niyang itatanong. Bakit? Buntis ka ba? Ha? Hindi ah. Napatanong lang ako. Tumatawang wika naman ni Giselle. Ang totoo para sa akin, ang tamang edad para mabuntis, 26 to 32. May narinig lang kasi ako before. Maganda raw ang bata kapag around at the age na nanganak. Kinindata naman niya ang kapatid. Kaya ikaw, mag-asawa ka na. Sabi mo pag nagkaroon ulit ako ng love life, sasaba ka na? I think it's about time. I'm happy na with Adam. Malapit na ako mag-31 ate. Ibig sabihin, pwede na ako? Natawa naman si Maxine. Oo naman. Hindi ba sinasabi ko sa'yo? Iba ang saya pag naging nanay ka na. Magiging kumpleto ka talaga. Tumango naman si Giselle sa sinabi ng kapatid niya. Ma'am Maxine, nandiyan po si Sir Clarence. Gusto ko raw daw pong makausap. Wika naman ang kasambahay nila nang pumasok ito sa kusina. Sige po yaya, lalabas na ako. Wika naman ni Maxine. Lumakad naman si Maxine papunta sa living room pero wala doon si Clarence. Ang nandoon lamang ay si Marco at ang kanyang ama at si Laurabel. Lumabas ng bahay si Maxine para tingnan doon si Clarence. Nakaupo nga sa may upuan na nakapalibot sa mesa at may kasama itong isang babae. Doon tayo sa loob. Kumain na ba kayo? Wika naman niya sa mga ito. Hi, bati niya sa babae. Maxine, siya si Gabi. Pagpapakilala naman ni Clarence sa kasama nito. Hi Gabi, it's nice to meeting you. Tinanggap naman ni Gabi ang kamay niya. Ganoon din po sa inyo ma'am. Pagkatapos maipakilala, sinabi ni Clarence kay Maxine kung sino ba talaga si Gabi. She is a former secretary of Kailin and she's working for me a year already. Nasa Clarence na siya ngayon. Hindi alam ni Maxine ang isasagot. May gusto siyang sabihin sa iyo Maxine. Seryoso ang boses at mukha naman ni Clarence. Sabihin mo na Gabi. Sabi naman ni Clarence dito. Mayroon pong spy si Ma'am Kailin sa Laurabel. Bumilis naman ang pintig ng puso ni Maxine. Hindi mahanap sa Laurabel kung ano ang tamang salita ang dapat sabihin.
Bago po ako nag-resign sa KC, marami po akong nalamang plano ni Ma'am Kaylin. Isa na doon ang malamang may tauhan siya sa loob ng Lorabel. At nalaman ko rin po na may listahan siya ng investor at potential investors ng business ninyo. Uumpisa na niyang agawin ang mga investor nyo pagkatapos po ng kasal nila ni Sir Luis. Nanginginig naman ang mga kamay ni Maxine. Bakit ba pilit siyang ginugulo ng babaeng yon? Masaya na siya at kontento sa buhay. At mukhang ganoon din naman si Kaylin kasama si Luis. Wala na siyang koneksyon with Luis. Aside maliban sa ama ito ng kanyang anak, wala nang dapat siyang dahilan para apakan si Maxine. Bakit kaya? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nilulubayan ni Kaylin? Maxine, are you okay? Nakita naman ni Clarence na nanginginig siya. Kanina lang, Clarence. Kaninang umaga lang. Nag-back out ang dalawa kong investor. Sabi nila nakapirma na daw sila ng kontrata sa isang clothing company. Pati boses ni Maxine ay nanginginig din. Nag-umpisa na siguro si Kaylin. Ginamit niya siguro ang impluwensya ng kanyang ama para nakawin ang mga dapat para sa Lorabel. Wika naman ni Clarence sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Maxine at tinitigan ito sa mga mata. May pinaghihinalaan ka na ba na empleyado ha sa Lorabel? Wala. Lahat sila ay kasundo ko. Sa gitna na pagpapalitan ng mga salita nila, ay sumingit naman si Gabby. Siguro po hindi mataas ang posisyon ng spy niya, Ma'am Kaylin. Para hindi siya mabilis na makilala. Sa tingin ko po ay nasa marketing department siya. Lalo pat may access siya sa mga mahalagang impormasyon. Napamura naman si Clarence. Minsan na rin niya akong ninakawan. At alam kong gagawin pa rin niya yon. Babalik na rin natin ang pagsasabotahin ni Kaylin. Si Giselle naman ay panonood lang sila sa second floor. At naririnig niya ang lahat ng pinag-uusapan ng tatlo. Pero pansin na pansin niya ang pagbagsak ng balikat ng ate niya. Matapos ang usapan ng tatlo ay ipinasok muna ni Clarence si Maxine bago sila umalis ni Gabby. Bumaba naman si Giselle at tinabol niya si Clarence bago pa siya makalabas ng gate nila. Clarence? Mabilis na tawag naman ni Giselle dito. Tumigil naman si Clarence at tinitigan siya nito. Medyo ikinagulat ni Giselle ang pagiging lalaki sa boses nito at kilos. Anong pinag-uusapan niyo? Bakit parang ang lungkot ng ate ko? Huwag mo nang isipin, Giselle, yon. May sarili kang issue na dapat pagkaabalahan. Pumasok ka na at malamig na ang gabi. Naging barado naman ata ang lalamunan niya dahil sa sinabi nito. Aalis na ako. Wika naman ni Clarence sa kanya. Tulala lang siyang nakaupo sa kanyang desk. Mabilis siyang napatingin sa pintuan na may kumatok doon. Miss Maxine? May gusto pong makipagkita sa inyo. Sino? Si Miss Abel po. Yun lang ang sinabi nito. Hindi naman inaasahan ni Maxine ang magiging bisita niya. Tita, napadaan po kayo. Lumakad pa palapit si Maxine sa matanda at nakipagbeso-beso dito. Ang ganda naman ng opisina mo. Wika naman ito. Inspired po talaga ako sa opisina ninyo doon sa Beijing. No wonder why it feels so nice and comfortable. Wika naman sa kanya ni Miss Abel. Umupo naman si Maxine at pinaupo naman niya si Miss Abel. May ibibigay lang sana ako sa'yo dahil babalik na ako sa China the next day. Binuksan ni Abel ang dala niyang handbag. Inilabas niyang small box. Binuksan niya ito at inilagay niya ito sa table. It was a ring inside. Hindi naman mukhang wedding ring, pero sigurado si Maxine na matanda na ito. Parang pinagpasa-pasahan na ito ng different woman and different generation.
This ring originally belongs to my great-grandmother. Passed down to generation na babaeng member ng family namin. Tinitigan naman ito ni Maxine. Mayroon itong maliit na diamond and it is still fascinated. Abel, because the diamond remained intact and still shine despite of his age. Bagay na bagay po ito kay Ate Joanne. Wika naman ni Maxine. Tumawa naman si Abel. This is not for her. She refused to accept it because she believed it's not meant for her. Ibinigay ko ito sa dating asawa ni Adam. Pero nangyari nga ang isang trahedya. Now, this is yours. Ano po? Pero hindi po ako member ng pamilya niyo, tita. You will be soon, ha, Maxine? So please, tanggapin mo na ang singsing na ito. Napatango naman si Maxine. She wanted to refuse, pero nakikita niyang wala siyang magagawa kung anong gusto ni Abel. Okay, kailangan ko nang umalis. Tumayo na si Abel at kinuha nito ang kanyang handbag. Papasok na sa elevator si Abel. Ngunit binigyan niya pa ng isang halik si Maxine bilang pamamaalam dito. Pagkatapos ng kanyang trabaho, hindi niya inaasahan na pupuntahan siya ni Adam. Pumunta sila ng supermarket dahil bibili si Maxine ng ilang mga necessities niya. Si Adam ang nagtutulak ng pushcart, habang si Maxine naman ay nasa tabi nito habang kumukuha siya ng mga kailangan nila. Nasa drink section silang dalawa nang may makitang pamilyar na lalaki si Maxine. Papa? Tawag niya rito. Tiningnan naman siya ni Ernesto. Namimili siya ng alak at tiningnan niya ang kanyang daughter-in-law. Anak? Wika naman niya rito. Lumapit naman si Maxine at niyakap niya si Ernesto. Matagal na siyang nakauwi sa Pilipinas pero hindi pa ulit sila nagkikita ng ama-amahan niya. Tulak-tulak ang cart. Lumapit naman si Adam. Hi sir. Bati naman ito kay Ernesto. Ngumiti naman si Ernesto sa binata. Ilang taon na rin kitang hindi nakikita, nak. Umalis ka ba? Ang laki ng pagbabago mo. Nakakatuwa naman. Wika naman ni Ernesto at masayang-masaya ang mga mata nito. Nabalitaan naman niya ang Laura Bell and everything, pero hindi pa rin kasi talaga makita niya si Maxine. Opo papa, nag-aral ulit ako sa China. 3 taon ako doon. Sorry po kung hindi ko man lang kayo nadalaw. Wika naman ni Maxine dito. Wala na namang dahilan, hindi ba? Para bisitahin mo ako. Tinignan naman ni Adam si Ernesto. Siya na ba ang bago mong asawa, anak? Hindi po. Hindi pa. Hinawakan naman ni Ernesto ang balikat ni Adam. Napakaswerte niya na naging bahagi ka ng buhay niya, Maxine. Napatawa naman si Adam. Tama po kayo, sir. Napakaswerte ko po talaga na naging bahagi siya ng buhay ko. Nagsama-sama silang tatlo na pumila sa counter. Pagkatapos noon ay naghiwalay sila na makalabas na sila sa establishment at sumakay sa kanya-kanyang sasakyan. Close na close ka talaga sa ex-father-in-law mo, no? Wika naman sa kanya ni Adam habang nagmamaneho na ito. Yeah. Tinuring ko talaga siyang bilang pangalawang ama ko. Para din kasing tunay na anak ang turing niya sa akin. Noong kasal pa ako sa anak niya. Wika naman niya kay Adam. Pumunta naman si Kaylin sa lugar kung saan makikipagkita siya sa spy niya sa Laura Bell. May mahalaga daw kasi itong ire-report kay Kaylin. Tinignan muna niya ang paligid at nakita naman niya agad ang katatagpuin niya roon. Para kasi sa kanya, sagabal si Maxine sa lahat ng plano niya, sa kanyang negosyo, sa nalalapit na kasal niya kay Luis, at gagawin niya ang lahat at pababagsakin niya si Maxine at ang binubuo nitong pangalan sa industriya na ginagalawan din niya. Pinlano niya ito nung mag-umpisang bumagsak ang sales ng Casey. Sumabay pa doon na mabuksan niya ang laptop ni Luis at makita niya ang history nito sa visited website sa laptop at halos lahat ay link ay konektado kay Maxine.
Umupo siya sa katapat na upuan ng babaeng tauhan niya. What's the update? May pinag-uusapan po kasi sa loob ng Laura Bells. Anong mga pinag-uusapan? Wika naman ni Kaylin. Ilalabas na raw po ni Ma'am Maxine ang alas niya. Yung tungkol po sa Casey. And the other competitors po. Sa labas po ng Laura Bells. Sinabi po nila na yung newest design po ni Miss Maxine. And it keep inside her office. Wika naman ng babae sa kanya. Tumawa naman si Kaylin at sarkastiko siyang tumingin dito. Behind Laura Bell's trails? Huh? She wish. Kahit na ganun ang naging reaction niya, Kaylin is still afraid na baka nga magkatotoo ang chismis. She ran at a background check to Maxine's designs, both Clarence and the China. They were unique and become a trend, kaya pakiramdam niya, mayroon siyang dapat ikatakot. Nakawin mo. Nanlaki naman ang mga mata ng spy niya. Nakawin mo ang design. Hindi ba galing ka sa pamilya na magnanakaw? Kaya madali lang yun para sa'yo. Pero ma'am, matiim naman ang tinitigan ni Kaylin ang babae. Alam mo yung kasunduan natin, hindi ba? Kung gusto mo i-cancel ng daddy ko ang charge against sa father mo, dapat sumunod ka kung anong gusto ko. O ano, gagawin mo ba? O makukulong ang ama mo? Pananakot naman ni Kaylin dito. Gagawin ko po, ma'am. Walang nagawa ang babae kundi sumunod sa gusto niya.